Hello po. Ma'am, hindi po ba bag niyo po ito? Naiwan niyo po kasi sa bus kanina. Oo, yan pala yung naiwan ko kanina. Sabi ko na nga, be. Halika muna dito, pumasok ka muna. Baka nagugutom ka. Gusto mo ba ipaghanda kita ng makakain? May mga niluto pa ako dyan, kakaluto ko lang. Ay, huwag na po kayong mag-abala, ma'am. Okay lang po ako. Hindi naman po ako nagugutom. Alam mo, ang swerte ko. Napakapalad kong tao dahil ikaw ang nakakita ng bag ko na yan. Alam mo, wala talaga akong masasabi sa'yo, kundi ang bait-bait mo. Sa totoo po niyan, ma'am, tinuruan po talaga kasi kami ng mga magulang po namin na kapag hindi po sa amin yung bagay, ipabalik po namin ito sa totoong may-ari. Ang swerte talaga ng mga magulang nyo sa inyo. Ako naman, yung mga anak ko, nasa abroad na sila lahat. Kaya madalas, nalulungkot ako dito. Huwag po kayo mag-aalala, ma'am. Kapag hindi po ako busy, bibisita po ako dito sa inyo. Malapit naman po yung bahay namin dito eh. Talaga ba? Last week, nawala si Agatha. Tapos kahapon si Joyce. Hindi ka ba nagtataka, Karen, kung bakit isa-isa tayong nawawala? Simula nung makilala mo yung Lucy na yan, yung bago mong best friend, siguro na-obsess na talaga sa'yo yung babaeng yan. Ayaw nila siguro may ibang umaligid sa'yo, kaya isa-isa na tayong tinutsugi. Sana ma-realize mo yun, Karen. Oy, bes ha, sumusobra ka na. Pagbibintang na yung ginagawa mo, nananahimik naman si Ma'am Lucy. Isa pa, ang bait kaya ng taong yun. Kaya hindi niya talaga deserve tong pagbibintang na to. Oh, dito na pala. Bes, ibaba mo na ako dyan. Karen? Kanina pa kita hinihintay. Alam mo, ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Kapag ako na ang nawala, yun na yung sign na totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Alis na ako. Nakakaselos kapag may kaibigan kang iba. Gusto ko ako lang. Hello po, tita? Si Pia ho? Actually, tita, kanina ko pa po siya gustong tawagan. Kaya lang, wala pong sumasagot sa cellphone niya. Ang akala ko ho, nandyan lang po siya sa inyo, busy. Magkasama nga po kami ni Pia, pero nung isang araw pa po, nung nagpahatid po ako sa kanya. Po? Kainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Eh bukas na yung kasal ko.
Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow, maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kaming maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Oh, ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, lumanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? So hi mga mima ko! Naghahanap ka ba ng body lotion na all-in-one? Like hindi lang siya pwede sa katawan i-apply? Ay naku mima ko, kung ganon, ipapakilala ko sa inyo itong Ishin Body Lotion na ginagamit ko everyday. Dahil ang Ishin Body Lotion na ito mga mima ko is meron po siyang SPF 30. Ayan, look at that.
So, ibig sabihin, hindi lang siya pwede sa katawan gamitin. Pwede nyo na po siyang i-apply sa inyong face dahil pwede po siyang gawing pang sunscreen, mima ko. And mild lang din yung scent nito at mag-aamoy gatas ka talaga kapag nag-apply ka ng body lotion na to. At itong Asian body lotion, mga mima ko, is pwede rin po ito sa mga sensitive skin na katulad ko. Dahil sa ilan sa mga ingredients nito na rosehip oil at alpha-arbutin na tumutulong mapag-glowing at mapa-healthy lagi ang ating skin. At may ingredients din po siya na tranexamic acid, mima. So meaning, nakaka-remove siya ng dark spot, pecas, or melasma. At bukod po doon, syempre, FDA approved din po ang ating Asian body lotion, mga mima ko. Kaya if you want to try this product, click yellow basket and get yours now.